Yon, ito na po yung part 2 ng video. Wow, ano yan? Ba't may swimming pool dyan? So yung mga idol, ito na po yung TMX at meron na pong takip. Yon, good morning mga idol at tatapusin na po natin yung paglinis nito at saka pagbuo ng head at saka bore ng itong ating TMX 155 na gustong ipa-remedyo sa atin ng ating idol, no? Na yung sinabi niya sa atin na i-save natin yung mga dapat i-save, no, hanggat maaari. I-save natin yung mga parts na pwede pa mga idol. So kita nyo naman na napakadumi niyan, lilinisin natin yan mamaya. Okay, so yung pinoproblema natin ngayon, itong kanyang bore, tingnan nyo naman, no? May swimming pool. Alright, pwede tayong mag-dive dyan, no? Daming tubig. So, sure ball ako na sa loob nito marami ding tubig, no? Sa loob ng ating makina. Yan, no? Grabe, ang lalim talaga. Pininger ko para malaman kung gaano kalalim. So, tanggalin yung dalawang kotso dyan sa gilid, no? At kita nyo naman na inaalog-alog ko siya. At napakatigas niya pong tanggalin. Alright. So dito sa mga ganito klaseng sitwasyon mga tropa ay nangailangan ng konting ingat, no? At saka tiyaga, alalay sa pokpok para hindi mabasag yung mga dapat mabasag. Ayan, mababasag talaga, no? So dito na inaamin ko, nahirapan din talaga ako bunutin to kasi nag-stuck na po yung kanyang ring, no? Yung kanyang piston ring dito sa gilid. Okay, yung unang ginawa ko dyan, drainin ko muna yung tubig at inano ko po ng foam para matanggal po yung tubig para pag nahugot ko yung bore ay hindi po pumasok sa loob ng makina. So dito nga ay ginagamitan natin ng mga pinagbabawal na technique, no? Para mahugot lang natin. At natanggal din naman natin mga idol, no? So kita nyo naman yung kanyang bore ay napakadumi talaga. Ayan, so kakailanganin natin dito ng manipis na liha. No, lilihain natin yan para mawala po yung mga kalawang, yung mga dumi. No, sana hindi pa damage siya mga idol, no? At madala lang natin sa liha para minus gasto si tropa. Hindi niya kailangan magparibor. Pero pag ganyan mga idol, maniwala kayo sa akin, pag ito goods pa at tatambay lang, ay goods pa yan, no? So sa kanyang cam follower, okay pa yon, no? Mga idol, nakita ko. Then itong kanyang cam lube, ayan, so pwede pa, maganda pa, ayan. So hinala ko dito bagong overhaul to or bagong gawa kasi yung connecting rod bago mga idol, no? So tinambay lang nila siguro dahil nga po si ating tropa ay LGBT, nasa LGBT po siya, ay hirap po siguro siya mag-crank ng TMX, no? So disclaimer lang po, no, sa mga LGBT community, wala pa akong ibig sabihing masama sa sinabi ko. Ang sa akin lang ay real talk lang na talagang matigas naman talaga sipain si TMX, no? At mahirapan si ating tropa. Maski ako, nahirapan din ako i-kickstart si TMX, no? Kasi gumagante. Alright. So kita nyo naman yung kanyang head ay binabad muna natin ito sa diesel po na may gas. Ayan mga idol, no? Pati yung kanyang piston kasi naglock na po yung isang ring. Din si bore, hindi ko pa naliliha, lilihain natin yan mamaya mga idol. Yan, kita nyo naman, no? Yan, so ito lilinisin din natin yan ng maganda-gandang linis para isang kickstart lang umandar agad, hindi mag-loss compression. So yun mga idol, no, natanggal na po natin yung tatlong ring, yung dito sa part na ito, yung sa oil ring, tapos yung dito sa unang part na piston ring. Tapos itong isa medyo makapit pa. Try natin tong ibabad lang muna. Bukas na natin to tatanggalin kasi medyo hapon na rin naman mga idol. Ayan. Tapos ito bukas na rin natin to lilinisin. Ayan. Napansin ko lang dito medyo lubog po yung kanyang intake valve. Ayan. So ito siguro yung dahilan kung baya tinambay nila, hindi umandar siguro, nag-loss com dito. Ayan. So makikita natin yan bukas pag nilinis natin, no? So yung ibang part binabad na rin natin. Tapos yung piston ay yung bore, ayan, lilinisin din natin to, no? Medyo nalinis na natin ng onte, kaya titirahin po ulit natin to ng manipis na liya. Try natin tong i-survive kung kaya pa.
Alright. So dito, konting tinakluban lang muna natin mga idol. Okay naman, malinis naman. Hindi po damage yung kanyang connecting rod. Ayan, wala namang problema, maganda. Okay. So, sundan nyo na lang po sa part 2 nito mga idol ng video. Yung paglilinis natin dito tsaka pag-assemble natin sa head, okay? Kung matatanggal pa ba natin ito o magpapalit na lang, okay? So, hanggat maaari, ililigtas natin yung mga part na pwede pang iligtas. Alright, para minus gastos, okay? So, yung gagawin kasi nating pag gawa dito, yung pag-remedyo dito, budget meal lang. Yung hanggat maaari pwede natin ma-save na part, ay isi-save natin. Yun, so pagpapatuloy na po natin yung ginagawa natin dito sa ating motor na ito, no? Sa TMX na ito na i-restore natin at i-save natin yung mga pwede pang ma-save na parts na magagamit natin. Alright. So, nagumpisa na ako ditong maglinis sa kanyang bore, mga idol. Ayan, so linis-linis na lang to. Konting linis na lang. At nag-play-play na yung kanyang piston. Ayan, naliha ko na po yan. Parang bago lang. Buti natanggal yung mga tinga-tinga sa loob, no? Yung marang mga tutong. Okay, tapos nabunot ko na rin yung piston ring. Tapos yung lilinisin na lang natin itong kanyang valvula. Kita nyo naman mga idol, oh. May mga tutong-tutong na, no? Kaya lilinisin natin yan. Alright, so dito naman medyo okay naman. Pa-flashing natin yan mamaya ng gasolina. Tapos maglalagay tayo ng oil. Okay, pero bago yon, ito muna unahin nating linisin. Yun, nag-stack up na rin po, no? Nalinisan muna natin, tapos tatanggalin natin yung dalawang valvula na to. So, mga idol, no, nalinis na po natin. Konting linis pa. Mamaya, tatanggalin muna natin itong kanyang intake at exhaust valve. Yan, lubog na talaga yung intake valve. Papalitan natin yung intake, mukhang, yung exhaust okay pa. Yung intake, yung lubog. Papalitan natin to. Pero titignan pa rin natin. Okay? Paklasin muna natin. Yun, so kung may mga technique na kayo kung paano tanggalin yung kanyang valvula, so gawin nyo na mga idol, okay? So dito, ganito lang po ako magtanggal ng valvula, no? Ng mga lock ng valvula. Yun, so basic lang yung ginagawa ko rito mga idol. Yan, pero effective. So dito ay sumikip po yung kanyang valve, no? At kailangan natin lagyan ng oil para dumulas po doon sa valve guide. Kasi nga po kinalawang na, no? 'Yon, nahugot, 'di ba? So kailangan lang pampadulas. Yan, linisin lang natin yung mga debris-debris diyan. At pwede pa 'to, yung kanyang intake. Okay? Tapos yung kanyang exhaust mga idol, ay yung intake, yung exhaust okay pa. Yung intake ay ganoon din yung gagawin nating pagtatanggal, no? So inuulit ko yung mga diskarte na naman tayo kung paano magtanggal ng valve, no? Kanya-kanyang diskarte tayo, alam ko mga idol, okay? So inuulit ko, basic lang itong ginagawa ko dito na pagtatanggal. Yan. So sa intake valve mga idol, napansin ko lang maluwag na, no? Maluwag na po doon sa kanyang valve guide talaga. Ayan, no? Naluluwa na. Tapos lubog na po doon po sa kanyang head. Ayan, no? Lubog na po dito sa part na yan. So kailangan na talaga yan mapalitan mga idol. Okay, so papalitan natin yan.
Yan, so meron po tayo dito bagong intake at exhaust valve. Tingnan natin kung gaano kalaki yung tama nitong kanyang nakasalpak, no? So hindi naman gaano kalala, pero may tama na talaga. Yun. Try natin salpak. So ayan, no, nasalpak na po natin yung bagong kanyang intake valve. Ayan. So ayan, no, mapapansin nyo, nakalitaw siya. Hindi gaya nitong isa na nakalubog, no? Okay. So ito pa lang yung unang pinalitan natin dito sa ginagawa nating pag-restore, no, sa pagbuhay nitong ating TMX na ito, no. So gaya na sinasabi natin, yung mga pwede pang ma-save na parts, isi-save natin. Pero itong kanyang intake valve ay hindi na natin ikayang i-save. So itong kanyang exhaust valve, pwede pa sana to. Pero mayroon tayo ditong stock. Mayroon po tayong bago, kaya yung bago yung ikakabit natin. Okay, yung gagawin lang natin dito ay hasain natin to, no? Siguro naman mayroon na kayong mga diskarte kung paano maghasa ng intake at exhaust valve. Hasain ko muna, tapos assemble natin, then ipapakita ko sa inyo mamaya na ikakabit natin siya dito, no, na assemble na natin. Okay, so hasain ko muna para mabilis mga idol. Okay, may mga video naman tayo dyan paano maghasa at mag-assemble ng head ng TMX or sa mga CG, sa mga Rusia, para pares lang yan mga idol. Okay, so assembling ko muna, linisin ko muna para mabilis tayo. Okay mga idol, no, bago natin i-flushing or bago natin linisan, no, bago natin ugasan ng gasolina, kasi maganda naman mga idol, eh. Oh, medyo okay naman. Ayun yung mga gear, no. Medyo okay naman yung transmission, no. Nandito lang parang dinalo yan ng tubig, kaya sure ako na may tubig to. Ayan, nandito na po yung ating pangsalok. At buksan na po natin. Ayan, baka mag-fade out. Ay, di-drain natin. Yun, tubig. Tubig yung lumabas, o nga idol, oh. Alright, tubig. Tubig nga. Ay, napakadumi ng filter. Sabi. Ayan, so grabe po talaga yung dumi mga idol, no? At kita nyo naman na na-stuck po dito sa may filter po ng oil, no? Okay? So kailangan talaga natin tong i-flushing, no? Kasi marumi po yung loob ng kanyang makina. So, siguro naman may diskarte kayo sa pagpa-flashing mga idol. Okay? So ipa-flashing natin 'yan. So yung mga idol, no, disclaimer lang po sa magsasabi bakit hindi na lang po natin in-overhaul, kasi yung may-ari po talaga yung nagsabi na wag na po nating i-overhaul, no. At gawan lang muna natin ng paraan, baka pwede naman daw madala sa flashing. Ayan, kaya ganito po yung ginawa natin mga idol, no. Kaya sinabi niya, i-save lang natin yung mga pwede pang may save. Gusto niya lang mapaandar yung motor ng kanyang mahal sa buhay, no. Kasi ito ay memorable sa kanyang motor, no. At kita niyo naman kung gaano kakapal po yung dumi na naipon doon sa my filter. So, galing po yan sa filter. So, yun lang mga idol, oh, may tama po yung kanyang sigunyal. Pero mukhang nakasentro naman yung kanyang konya, kaya wala tayong problema dyan.
Winelding na lang po nila. Sentro naman. So sana sentro yan. Okay. So ito yung sinasabi ko. Wala sa sentro. Yan. Dapat marking sa marking mga idol. Ayan. Ba't walang mark yung isa? So yun ay patay. Nandito sa taas yung O mark. Ayan o. So nagpi-fade out. So nasa taas yung marking. Yung mali sa kinabit nila. No? Yan yung mga idol Wala tayo binubunod dyan. Ito po yung mark. Yan po yung O mark sa ating timing gear. Yo, ayan o. O mark. Yung isa nawawala doon. At doon sa taas. Ayan o. Ayan lang. Di makita camera. Yun. Ayan yung O mark ko. Ayan yung O mark. Nandito yung timing gear sa baba. Yung yung mark. Oh men, kaya hindi talaga andar. No? Napansin ko lang kasi bago yung connecting rod. Tapos yung bore bagong rebore, no? Stock up po siya pero nung nilinis natin makinis pa, mga idol. Makinis pa. Ayan Tapos napansin ko rin na maganda pa yung piston. So, ibig sabihin bagong rebore to. Natambay po tapos bago po yung connecting rod, walang alog. Ang nangyari, sabi nung unang may-ari nito, hirap daw paandarin at umaandar pero namamatay agad. Yun. Ito yung sanhe kung bakit nagkakaproblema at bakit namamatay. Kasi yung kanyang timing gear nga ay hindi naka-timing. Ayan, yung O-mark na isa, ayan Sensei na kayo sa kamay ko, madumi. Nasa taas. At yung isang mark na baba. Oh, men! Yan, so ito, yung konya, walang duda, diretso naman. Walang problema. Dito nagkamali sa pagkabit ng timing gear na ito mga idol. So tanggalin natin yan. Inipoxy pa nga nila Oh, men. So yun mga idol puputulin lang muna natin yung video kasi medyo mahaba na po mga idol At sundan nyo na lang po yung next part ng video na ito i-upload natin kaagad. Ayan, so ita-timing natin, isasaayos natin yung mga dapat isaayos sa motor na ito para mapaandar po natin ng isang kicker lang. Ayan. Okay, so nalinis na lang natin yung bore at saka yung head. Ito na lang yung gagawin natin. Bubunutin natin yan, ita-timing natin at assemblein natin yung kanyang head. At sa next part ng video ay hindi na kayo mabibitin at aandar na po ito mga idol. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye bye, maraming salamat po. Ingat.